So another product review muna tayo tungkol sa multivitamins na Nutrilin, Drops at ng Syrup. Isa sa maganda at sikat na brand ng multivitamins para sa mga bata. May dalawang variants yung Nutrilin, ang Drops para sa edad na 0 hanggang sa 2 years old at ang Syrup naman para sa edad na 2 taong gulang hanggang 12 taong gulang. So paano iniinom yung Nutrilin, Drops at Syrup? Para sa Drops, kung ang baby ay 0 to 6 months old, magbigay lamang ng 0.5 ml at kapag ang baby naman ay 7 months to 2 years old naman, ay magbigay ng 1 ml. So may kasama namang dropper kapag bibili kayo ng Nutrilin Drops para mas ma-deliver natin yung medications ng maayos. Para sa syrup naman, kapag ang bata ay 2 hanggang 6 na taong gulang, 5 ml o isang kutsarita yung pwede nating ibigay. Kapag 7 to 12 years old naman yung bata, ay pwede tayong magbigay ng 5 ml up to 10 ml. So ibig sabihin, 1 hanggang 2 kutsarita yung pwede natin ibigay. So take note lang na once a day lang siya ibinibigay. Pwede nating ipainom ang Nutrilin any time of the day with or without meal. Pero mas maganda kasi na sa morning pagkatapos kumain ng breakfast yung pagbigay ng mga multivitamins. So yung rate ko sa Nutrilin as multivitamins ay 9.5 out of 10. So bakit? Usually kapag nagre-review ako ng mga vitamins ay chine-check ko yung price, yung contents at yung amount ng vitamins present. Pero bago tayo magpatuloy, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell icon para maging updated kayo sa mga future video uploads ko. Ako nga pala si Jasper, expert ako pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Katulad ng madalas natin napapanood sa commercial patungkol sa mga vitamins at supplements, meron din siyang disclaimer. Ang Nutrilin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So ano yung Nutrilin kung hindi siya gamot? Siya ay isang supplement. So, ibig sabihin, additional source ng nutrients which is iba't ibang vitamins na content ang nilalaman niya since isa siyang multivitamins. Tandaan natin na supplement lamang siya. So, ibig sabihin, nagsusupply lamang ng kakulangan ng nutrients na hindi natin nakakuha sa pagkain ng masustansyang pagkain. Kasi di ba yung mga bata, lalo na, ay medyo namimili ng pagkain. So, ayaw nilang kumain ng masustansyang pagkain katulad ng pagkain ng gulay at ng prutas. Kaya nagbibigay tayo ng supplements in the form ng multivitamins. Kaya andyan ang mga supplements. So mainly, dapat nakakuha talaga natin yung nutrients sa pagkain ng masustansyang pagkain. Even naman tayong mga adult, ganun din. Dapat sa pagkain din ng mga nutritious food. And then yung mga vitamins na iniinom natin or tinitake natin ay taga-supply lang ng kakulangan. Okay, back to our review. Unang-una sa presyo ng Nutrilin. Mabilis tumaas yung presyo ng mga gamot, same na rin sa ibang mga bilihin. Pero ang presyo ngayon ng Nutrilin Drops na 15 ml ay nasa around 90 pesos and then yung 30 ml naman ay nasa around 135 pesos. So obviously, mas makakamura ka kung 30 ml yung bibilin mo kasi kung 15 ml lang, 'di ba? 90 pesos i-times 2 nyo, 'di ba? Nasa 180 pesos kung dalawang 15 ml yung bibilin ninyo na equivalent lang sa 30 ml. So mas malaki yung matitipid ninyo kung mas upsize ng mga gamot yung binibili nyo. Para sa syrup naman, nasa around 195 pesos yung 120 ml and then nasa around 355 pesos naman yung 250 ml. Again, yung mga gamot, medyo mabilis din magbago yung pricing nila pero at least meron kayong idea magkano nga ba yung Nutrilin Drops at yung syrup. So in terms ng price, nasa mid-level lang siya. So may mga brands na mas mura, may mga generic na mas sobrang mura and then may mga brands din naman na sobrang mahal or mas mataas pa sa price ng Nutrilin. So for me, okay ang pricing ng Nutrilin. Pangalawa, for the contents naman, marami siyang laman actually. So, meron siyang fat-soluble vitamins. Sa fat-soluble vitamins, meron siyang vitamin A at vitamin D. Meron din siyang water-soluble components tulad ng vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, B7 at ng vitamin B12. Yung mga iba't ibang vitamin B natin or tinatawag natin vitamin B complex. Sa mineral components naman, meron siyang iron, may iodine siya, manganese, magnesium, potassium at zinc. Kadalasan pag sinabing multivitamin
vitamins kasi ay combination niya ng fat-soluble at water-soluble vitamins. In addition, meron din siyang minerals. Ang kagandahan dito sa Nutrilin, aside sa meron siyang fat-soluble at water-soluble vitamins, may mineral siya, ay meron din siyang amino acids. So, yung mga amino acids na present sa kanya ay katulad ng taurine. So, yung taurine kasi maganda yan na pampatalino at para sa development ng nerves sa mga bata. Meron din siyang choline para naman yan sa pag-regulate ng memory, ng mood, ng muscle control, and other functions. Pangatlo, para sa health benefits naman niya, so generally, magandang multivitamins talaga yung Nutrilin dahil nakakatulong din siya para ganahan kumain ang mga bata at pampatibay ng immunity, pampataas ng energy level, para sa mental alertness, sa clear eyesight, mas magandang balat, para sa proper height, malakas at matibay na mga ngipin, for stronger bones and muscles. So overall, recommendable ang multivitamins na Nutrilin para sa mga baby at sa mga bata. So yun lamang po. Kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang kayo sa ibaba ng video para ito ay aking matugunan. Sasagutin natin yan, pero disclaimer lang, may mga delay sa pag-reply kasi may iba rin naman akong ginagawa at work. So muli, as a registered pharmacist, ako ay nagpapaalala na ugaliin magtanong sa inyong doktor o pharmacist patungkol sa inyong mga gamot para maiwasan din naman natin yung medication error o paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. See you and have a great day po. Bye-bye!